Tapos na po ang kautusan. Nasa panahon na ho tayo ng biyaya. Yung ibang pastor kasi nasa Old Testament pa rin. Kaya ngayon, gawa pa rin sila ng gawa para malugod ang Diyos. Teka, porke ba nasa panahon tayo ng biyaya, wala na tayong gagawin? Saan nakasulat yon? Wala sa Biblia yon. Ang sabi ni Pablo, ano ngayon ang sasabihin natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Papaano nga tayong mga namatay sa kasalanan ay patuloy na mamumuhay paroon? See? Therefore, hindi porke nagtamo ka ng biyaya or nasa grace period ka, magkakasala ka na. O ano ba yung kasalanan? 1 John 3:4, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So, hindi porke nasa ilalim ka na ng grace, lalabagin mo na yung utos. Kasi yung paglabag sa utos, kasalanan yun eh. At ang grace, hindi yan lisensya para gumawa ka ng kasalanan. Nakukuha nyo ibig sabihin, mga kababayan? Diba? Gawa. Ito po yung illustration, no? Halimbawa, bigyan kayo ng istorya. Halimbawa, si Juan. Si Juan, pinanganak noong March 5, 1993. Tapos, lumaki siya, syempre, nagbinata. Tapos, naborn again si Juan noong March 5 din, 2013. So, 20 years siyang hindi born again, diba? At naborn again lang siya noong 2013. So, ayon sa pagtuturo po ng mga karamihan sa mga pastor ngayon, from March 5, 1993 na ipinanganak si Juan hanggang March 5, 2013 na naborn again si Juan, yun lang daw yung panahon na pinatawad ng Diyos ang mga kasalanan ni Juan at ginawang banal. Pagkatapos niyang maborn again, binigyan siya ng Diyos ng bagong buhay, kaya mula March 5, 2013, mula nung maborn again siya hanggang sa kanyang kamatayan o pagdating ng Panginoon, dapat mamuhay si Juan ng may kabanalan. O, diba? So, grace plus works ang turo nila. Ngayon, para ipagpatuloy ni Juan ang pagiging banal na binigay ni Kristo at para sa kanila, ang pamumuhay ng kabanalan ay umiwas sa kasalanan o sa sanlibutan. O, diba? Parang tama nga naman, diba? Sounds correct, no? Pero hindi, sablay eh. Kailangan mong mamuhay na may kabanalan pagtapos mong tanggapin si Jesus. Ang hindi ko lang maintindihan, no? Paano po ba mamuhay na may kabanalan? So, dito na naman po papasok yung kanilang grace plus works eh. Yung kanilang perverted gospel. So, ito na yung kanyang perverted gospel, ano? Kapag daw may nagturo na ikaw ay mamumuhay ng kabanalan through works, meaning perverted gospel yung itinuturo mo o sinusunod mo. Tandaan nyo yan, sinabi niya yan eh. Tanong, ano ba yung itinuturo ni Apostol Pablo? Pakinggan ninyo sa Efeso 5:1 patuloy. Sabi dito, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos. Tularan ninyo siya. Gagawa o hindi? Gagawa, tutularan mo nga eh. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot. Gayon din ang anumang malaswa o walang kabuluhang usapan at pagbibirong hindi nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong mapakiapid, mahalay o mapag-imbot, sapagkat ang pag-iimbot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga gawang iyon, ang Diyos ay napopuot sa mga suwail. Kaya't huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Ang linaw, di ba? Once na tinanggap mo si Kristo at naging anak ka ng Diyos, hihiwalay ka na dun sa mga maruruming ginagawa mo noon. Yan ang turo sa Ebanghelyo ni Pablo.
Pero pag kay Pastor Edwin, perverted yan. Kaya lalabas, pati si Pedro, nagtuturo din ng perverted gospel. Ito, pakinggan nyo ha. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa mga masasamang pagnanasa ng inyong kamangmangan noong una. Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Nakita nyo? So pareho lang ng turo si Pedro at saka si Pablo. Na kung tatanungin mo si Pastor Edwin, para sa kanya perverted gospel yan. Once na itinuro mo na mamuhay ka ng kabanalan with work, perverted gospel na yon. O kayo na mag-isip mga kababayan kung kanino kayong maniniwala. Parang sinasabi nila na kulang pa yung ginawa ni Kristo sa krus. So ito na naman yung lagi kong naririnig sa mga born again, ano? Hindi pa ba sapat yung ginawa ni Kristo sa krus? Alam mo, ang plano ng kaligtasan or yung plan of redemption, hindi yan nagtatapos sa krus. Ang ministeryo ni Kristo, nahahati po yan sa tatlo. Yung siya ay magiging handog, yung siya ay magiging saserdote, at yung siya ay magiging hari. Nung nandito pa sa lupa ang Panginoon, handog siya nun, kordero. Pero hindi pa siya saserdote. Pumasok lamang siya sa ministeryo ng pagkasaserdote nung siya ay umakyat na sa langit. And in the future, kapag naganap na yung millennial period, doon naman siya magiging hari. So yan yung tatlong dibisyon ng ministeryo ni Kristo. Meaning, hindi pa nagtatapos sa krus ang gawain ng kaligtasan mo. Kaya wag mong sabihin na sapat na yung ginawa sa krus. Mali yun. May mga kasunod pa yon. Ano-ano yung kasunod nun? Basa. Dahil dito, itigil na natin ang pag-uusap sa mga pasimulang katuroan patungkol kay Kristo. Dapat tayong magpatuloy na lumago sa lalong ganap na mga bagay. Huwag na natin muling ilagay ang saligan ng pagsisisi mula sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos. Gayon din naman ang patungkol sa mga bautismo, pagpapatong ng kamay, muling pagkabuhay ng mga patay at kahatulang walang hanggan. Kung ipahintulot ng Diyos, gagawin namin ito. Nakita nyo? So hindi kahihinto sa usapin ng mga pasimulang aral ni Kristo, gaya ng bautismo, pagkabuhay, pananampalataya, paghuhukom. Alam mo, mga elementary part yan ng buhay ng Kristiyano. Hindi sinabing alisin mo, pero ang sabi, lumago ka na. Babalikan mo lang yan kung ipapahintulot ng Diyos, sabi ni Pablo. Ang gustong mangyari ngayon ng mga apostol, i-apply mo naman yung mga natutunan mo. You must grow. Lumago ka na sa kasakdalan. You must grow unto perfection. Paano daw yon? Basa sa verse 6, ang Diyos ay makatarungan at hindi niya kalilimutan ang inyong mga gawa at pagpapagal sa pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Kayo na naglingkod ay patuloy na naglilingkod sa mga banal. Ninanais namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding pagsusumikap patungo sa lubos na katiyakan ng pag-asa hanggang sa wakas. Hindi namin nais na kayo ay maging tamad, kundi inyong tularan sila na sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiyaga ay magmamana ng ipinangako ng Diyos. Nakita nyo? So, hindi totoo yung paniniwala na tapos na lahat sa krus. Pananampalataya lang, sitting pretty ka na, kukuyakoy ka na lang, mali yun. Huwag kayong maging tamad. Ibig sabihin, may gagawin ka, gawin mo yung part mo, huwag kang tamad. Hindi kalilimutan ng Diyos yung mga gawa at pagpapagal mo sa pag-ibig. So, ang gusto ng mga apostol, magsumikap kayo at magpakita din kayo ng ganon. Tulad ng iba na nagpakita ng ganon sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiyaga. At saka remember, natural sa ating magkasala, paano mo mapipigilan ang kasalanan? O papaano daw mapipigilan ang kasalanan? Natural lang naman daw sa atin ang magkasala. So kapag ba pumatay ka, natural lang yon. Sabi mo kasi natural lang magkasala Kapag nagnakaw ka, natural lang yon. May sakit ka na. Kapag sinabi mong natural lang magnakaw, alam niyo yung sakit na mga magnanakaw. Yung hindi mapakali yung kamay ng walang dinedekwat. May ganun Pero kapag anak ka na ng Diyos, aba,
Hindi na natural sa iyo na magkasala. Pakinggan ninyo sa unang Juan 5:18. Nalalaman natin na ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Kaya mapapansin niyo kapag anak ka na ng Diyos, hindi ka na makatulog kapag gumawa ka ng kasalanan, di ba? Hindi na kasi natural sa iyo yung mga kasalanan kaya feeling mo konsensya ka na kapag nakagawa ka ng mali Pero pag hindi ka pa anak ng Diyos, parang wala lang sa iyo kahit gumawa ka pa ng kalokohan. Ganun 'yan. So ibig bang sabihin, kapatid, di ka nagkakasala? Nagkakasala po ako. Pero yung kasalanang nagagawa ng isang anak ng Diyos ay hindi nakaka-impyerno. Tandaan niyo 'yan. Hindi nakakabawas ng kabanalan sa Diyos ang kasalanang nagagawa ng isang anak ng Diyos. Ang tawag dun sa kasalanan na yon, kasalanang hindi ikamamatay. Unang 1:5:16. Kung makita ng sino man na ang kanyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, idalangin siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay na ukol sa mga kasalanang hindi ikamamatay. May kasalanang ikamamatay. Hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. Lahat ng kalikuan ay kasalanan at may kasalanang hindi ikamamatay. Nakita nyo? Ano ba yung kasalanang hindi nakakamatay? Hindi nakakabawas ng kabanalan yan. Yan po yung mga kasalanang hindi mo sinasadya. It's either napilitan ka or nabigla ka. Halimbawa, nasaktan mo yung kapwa mo dahil nabigla ka. Nag-self-defense ka dahil nabigla ka. Normal sa tao yun. Ang tawag ng siyensya doon is response to stimuli. Nagkaroon ng automatic response or defense yung sarili mo. Kaya nabigla ka, nakagawa ka ng hindi maganda. Bagaman kasalanan yon, hindi yun nakakamatay, hindi yun nakakabawas ng kabanalan mo. Hindi yun mabigat sa Diyos. At pwede mong ihingi ng tawad yun dahil obviously, hindi mo naman talaga intensyon na gawin yun, di ba? Pero kasi, ang sinasabi ng Biblia na kasalanang hindi ginagawa ng isang anak ng Diyos, yung sinasadya. Yung mga kasalanang sinasadya. Hebreo 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa patungkol sa mga kasalanan. Nakuha nyo mga kababayan? So yung tanong niya, papaano mapipigilan ang pagkakasala? Hindi naman daw kasi mapipigilan yun dahil natural na sa atin na magkasala. Tama ba yun? Basahin nga natin sa Biblia kung talagang hindi na mapipigilan yung kasalanan. Unang Pedro 4:1. Kung papaano ang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng ganong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan, upang wag na kayong mabuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. See? Paano ka makakahinto sa kasalanan? Kung papaano daw si Kristo, dapat din kayong magtiis na katulad niya. Ang pagtitiis sa laman, katulad ng ginawa ni Kristo, ay pagpapatigil ng kasalanan. So, pwede palang matigil ang kasalanan. Hindi pala imposible, gaya nung sinasabi ni Pastor Edwin, ano? Ano ba yung dahilan ko kung bakit sablay yung ganyang gospel, no? Dahil una, ikaw ay makasalanan at natural sa taong nagkakasala. Paano mo maiiwasang magkasala? Para mong sinasaway ang isang aso na huwag kumahol, o kaya yung ibon, ibon huwag kang lilipad, parang ganun no? O kaya pusa na huwag magmeow-meow. Ganun din ang tao, natural sa ating magkasala. Bakit mo tuturuan ng tao na huwag magkasala? Bakit daw tuturuan ng tao na huwag magkasala? Para bang sa kanya, maling-mali na turuan ng tao na huwag magkasala. Yun nga ang turo ng Panginoong Hesus Ito, pakinggan mo ha. Sa John chapter 5 verse 14, Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole. Sin no more, lest a worse thing come unto thee. Ano pa? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 34, magpakatino kayo at magkaroon ng matuwid na pag-iisip at huwag na kayong magkasala, sapagkat ang iba ay walang kaalaman tungkol sa Diyos. Sinasabi ko ito para sa inyong kahihiyan. O dituro talaga ng Biblia na huwag na kayong magkasala, huminto na kayo. Hindi sinasabi ng Biblia na
okay lang na magpatuloy kayo sa kasalanan kasi natural yan sa inyo. Naku, walang ganon. Hindi tinuro sa Biblia yun kahit kailan. Bakit ba yung ibang nagtuturo na hanggang sa araw lang na naborn again kang pinatawad at ginawang banal? At pagtapos nun, ikaw'y magpapatuloy ng kabanalan sa pamamagitan daw ng pamumuhay na may kabanalan. Paano ka mamumuhay na may kabanalan hindi ka nga banal? So, papaano ka daw mamumuhay ng may kabanalan hindi ka naman daw banal? Sino bang may sabi na hindi ka banal? To, pakinggan ninyo, sabi ni Apostol Pablo. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo. Ngunit binanal na kayo. Ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So, binanal ka na, banal ka. Huwag mo sasabihin hindi ka banal. So, mamuhay ka ayon doon sa pagiging banal mo o sa pagpapakabanal sa'yo. Kung nilinis ka, iwasan mong maging marumi. Diba? Ganun naman talaga. Kung nilinis ka, iwasan mo nang magdumi. Sabi sa Biblia, 2 Korinto 6:17, kaya nga, magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama, at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. At ang sabi ni Pedro, na gaya ng mga anak na matatalimahin, huwag kayong mag-asal na ayon sa inyong dating mga masasamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Linaw, di ba? Imposibleng hindi po ninyo nabasa to. Huwag ninyong ididikdik sa isip ng mga miyembro o ng mga tao na ang kasalanan natural. No, ginawa ng Diyos na mabuti si Adan at si Eva. Yun ang naturalesa nila. Therefore, hindi natural sa tao ang maging masama. Kung si Adan ay nagkasala at pumasok ang kasalanan sa mga tao dahil sa kanya, huwag nyo ring kalimutan na may dalawang o ikalawang Adan. Hindi lang isa ang Adan, dalawa ang Adan. Yung pangalawang Adan, sa pamamagitan niya, pumasok naman ang pagsunod. O, pakinggan ninyo sa Roma 5:19, sapagkat kung papaanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging makasalanan, gayon din naman sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Kaya nga may dalawang kapanganakan Nung ipinanganak ka ng nanay mo, posibleng minana mo yung sinful nature ni Adan. Pero, ipinanganak ka uli, na born again ka. So, nung na-born again ka, minana mo naman yung nature naman ni Kristo nung pangalawang Adan. Tama? Ang itinuturo nyo lang sa miyembro, yung nature lang na minana kay Adan. O kinalimutan nyo na yung nature na minana kay Kristo nung na-born again ka. So, wag sana nating iukil-kil o itanim sa isip ng mga tao na natural lang na magkasala. Pag born again ka na, hindi na yon ang naturalesa mo, napalitan na yon. Gets nyo mga kababayan? Halimbawa, nagkasala ka ng adultery. Diba? Kinaliwa mo yung asawa mo. Diba? Iniputan mo yung asawa mo, halimbawa. Basically, kasalanan ito sa Diyos at sa tao, kaya Diyos at tao ang tatamaan nito. Okay? Ang maganda lang sa side ng Diyos, si Kristo ang nakabara para hindi mo ma-offend ang Diyos. Kaya positive pa rin ang tingin sa iyo ng Diyos kahit nangaliwa ka sa asawa mo. Ito ay dahil lamang sa kanyang anak na si Kristo na binayaran ng iyong kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa mata ng Diyos, ikaw ay forgiven pa rin. At ang response pa rin sa iyo ng Diyos ay positibo. Kaya patuloy ka pa rin pinagpapala, pinaburan, at ang tingin pa rin sa iyo ng Diyos ay banal dahil kay Kristo. Teka, nasa Biblia ba yung ilustrasyon na yan? Kahit mga lunya ka, positive pa rin ang response sa'yo? Ang alam ko, pwede kang humingi ng tawad. Pwede kang mapatawad ng Diyos sa kasalanan mo. Pero pag sinasadya mo na at paulit-ulit mo nang ginagawa, sa palagay mo positive pa rin ang sagot ng Diyos? Halimbawa, matakaw ka sa babae, kahit sino pinapatulan mo. Kahit may asawa ka na, kahit ginawa mo na nung una't humingi ka ng tawad, umulit ka pa rin. Sa palagay mo, positive pa rin ang response ng Diyos? Ulitin nga natin yung binasa natin kanina, Hebreo 10:26, sapagkat kung sinasadya nating magkasala,
matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Nakita mo? Alam mo, hindi laging positive ang response ng Diyos. At lalong hindi rin laging mamamagitan si Kristo para sa iyo, lalo't paulit-ulit ka na sa ginagawa mo. Lalo pa, halimbawa, kung tinalikuran mo na siya, tumalikod ka sa pananampalataya, aba, nilalagay mo si Kristo sa kahihiyan nun. Eto, pakinggan nyo ha. Sapagkat papaano pang mapagsisisi at mapanunumbalik ang mga tumalikod. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng kaloob ng langit, at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Meaning, naging Kristiyano na. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kung sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaari pang mapagsisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at ibinibilad sa hayag na kahihiyan ang anak ng Diyos. Ayan, ang linaw-linaw, pastor, ano? Kaya maling sabihin mo na lagi na lang mamamagitan si Kristo para sa iyo kahit anong gawin mo. At maling sabihin na laging positive ang response ng Diyos. Pakinggan mo, Hebreo 12:5. Ito ba binabasa mo sa programa mo to? At nakalimutan na ninyo ang pangaral na sinasabi niya sa inyo bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagwalang bahala ang disiplina ng Panginoon. Huwag kang manlupaypay kung ikaw ay sinasaway niya, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal at pinaparusahan ang bawat itinuturing na anak. Nakita nyo? Positive response ba yung hampasing ka ng Diyos dahil sa ginawa mo? Wala naman sigurong anak ang natuwa kapag pinapalo siya, di ba? So yung palo ng Diyos, in reality, actually, hindi positive response yun. Pinalo ka na nga eh. At papaluin ka para hindi mo na ulitin yung ginawa mo. Hindi yung gumawa ka na ng mali, okay lang sa Diyos, walang palo, plus 10 points ka pa rin. Ano yun? Lihis na turo yun, pastor. Didisiplinahin ka ng Diyos dahil gumawa ka ng mali at para matuto ka na huwag ka nang umulit. Hindi mo pwedeng sabihin sa Diyos na, Lord, ako to wala na akong magagawa, ako to Pwede ba yun, pastor? Ngayon, pag pinalo ka, makailang beses, pinalo ka pero paulit-ulit ka pa rin. Ano pwedeng gawin ng Diyos sa'yo? Positive pa din? Basa. 2 Korinto 13:5. Tiyakin ninyong mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang sumasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na kung kayo'y mga itinakwil na. Nakita mo yan, pastor? Nagtatakwil ang Diyos. Huwag mong sabihin sa mga tao na laging positive ang response ng Diyos kahit anong gawin mo dahil kamo pwede ka naman lumapit kay Kristo at nature mo naman talagang gumawa ng mali. Maling turo yan, mga kababayan. Mag-ingat kayo sa ganyang ebanghelyo. Biro mo, no, gantihan mo ng masama ang Diyos, ang balik sa iyo ay mabuti. So darating ang oras, magbabago ka rin. Dahil biro mo, mahihiya ka na sa Diyos gumawa ng kasalanan dahil mabuti yung ganti ng Diyos sa iyo sa tuwing nagkakasala ka. Aba, teka, kahit gawan mo ng masama ang Diyos, mabuti pa rin ang ganti sa iyo? Meron bang ganon sa Biblia? Ano sabi sa nakasulat? Hebreo 10:29. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol sa nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring hindi banal sa dugo ng tipa na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. O, positive response ba yan, mga kababayan? Yung mga nagtuturo ng full gospel kuno, binabasa nyo ba tong mga talatang ito? Maling-mali na sabihin mong kahit gawan mo ng masama ang Diyos, positive pa rin ang response sa'yo. Wala sa Biblia yon. Pwede kanyang maintindihan kung wala kang naririnig na aral. Pero, kung narinig mo yung aral, narinig mo yung katotohanan at ayaw mo pa rin iwan yung mga kalibugan mo noon, aba, hindi na positive ang response noon. Ito, pakinggan ninyo ha. Sa Colosas 3:5, patayin nga ninyo ang inyong mga bahagi na makalupa. Ito ay ang pakikiapid, karumihan, pita ng laman, masasamang nasa at kasakiman ay siyang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil sa mga bagay na ito,
ang poot ng Diyos ay dumarating sa mga anak na masuwayin. Nakita nyo? Tapos sabi pa niya, darating naman daw ang time, magbabago ka rin daw dahil mahihiya ka ng gumawa sa mali, no? Puro naman daw kasi mabuti ang iginaganti sa Diyos, ang ginaganti ng Diyos sa'yo, so mahihiya ka na lang. So, dito sa aral niya, ang dating kasi sa akin, hindi compulsory ang pagbabago. Magbago ka o hindi, basta ang Diyos nakangiti lang. Hindi marunong magalit, parang ganun, ano? Depende na lang siguro sa'yo kung tamaan ka ng hiya, magbabago ka. Kung hindi ka naman tamaan ng hiya, smiling face pa rin ang Diyos. Parang ganun yung ibig sabihin niya dito sa turo niya. Alam nyo, hindi ganyan ang turo ng Biblia, maling-mali yan, mga kababayan. Ngayon, in return, dahil sa kasalanan mo, nangaliwa ka sa asawa mo, so ang tendency niyan, masasaktan ng asawa mo. At ang balik sa iyo niyan, kakasuhan ka ng adultery, isusumpa ka ng kamag-anak mo, galit ng kamag-anak mo at buong angkan ng kamag-anak mo ang tatamuhin mo. So, ibig sabihin, kailangan mo pa rin gumawa ng mabuti dahil kung hindi, yari ka sa tao. Kaya nga napakahalaga na may Kristo ka. At least, bawas stress din sa tuwing nagkakasala ka. Ang problemahin mo na lang kung paano mo pakikitunguhan ang tao. So, meaning, ang nagpapairal ng hustisya ay tao. Ang Diyos, hindi marunong magalit, hindi marunong gumanti. Basta siya, kahit gumawa ka ng kalukuhan, maganda pa rin yung balik sa'yo. Kaya sa kanila, ang pagpapakatino, para lang makaiwas ka sa galit ng tao. At hindi galit sa Diyos. Dahil in the first place, hindi naman nagagalit ang Diyos kahit salbahe ka pa. So, ganun yung turo nila. Alam nyo, wala sa Biblia yon. Ang linaw-linaw ng binasa natin kanina, no? Patayin nga ninyo ang inyong mga bahagi na makalupa. Ito ay pakikiapid, karumihan, pita ng laman, masasamang nasa at kasakiman na siyang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Bakit? Dahil sa mga bagay na ito, ang puot ng Diyos ay dumarating sa mga anak na masuwain. So ang Diyos na pupuot, nagagalit. Hindi siya laging nakangiti sa kasalanan mo. Ang sabi sa Hebreo 10:30, sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, at muli huhukuman ng Panginoon ng kanyang bayan. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. So ang Diyos nagagalit, napupuot, gumaganti. Kasi kapag paulit-ulit mo na ng ginagawa, hindi ka na rin naman ipapamagitan ni Kristo Hindi na pwedeng ipresenta ni Kristo yung sarili niya sa Diyos para sa iyo dahil paulit-ulit mo nang ginagawa. No. Remember, may kapwa ka. Kaya nga inuutos sa bagong tipan na magpakabanal tayo, hindi para sa Diyos, kundi para sa tao. Biblical ba yan, Edwin? Basa. Hebreo 12:14, salita ng Diyos version. Sabi dito, no, sikapin ninyong mamuhay na may kapayapaan at kabanalan. Saan daw? Sa lahat ng tao. Dahil walang sinamang makakakita sa Panginoon kung wala ito. So ayan, no, linaw-linaw na kailangan mo magpakabanal para sa tao. Kailangan mong gumawa ng mabuti para sa tao, para makita mo ang Panginoon. Again, para sa tao, ang paggawa ng mabuti. Para malugod sa iyo ang tao, kailangan mong gumawa ng mabuti. So ang linaw-linaw na ang dahilan kung bakit kailangan mong gumawa ng mabuti ay hindi para sa Diyos. Kasi basura lang sa Diyos yung mabuti mong gawa kundi para sa tao. Sige nga, basahin nga ulit natin yung binasa niya. Sabi dito sa Hebrews chapter 12 verse 14, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. See? May sinabi ba dyan na magpakabanal ka para lang sa mga tao? Sige nga, alam nyo, maling salin yung binasa niya kanina Ang nandyan, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat. Meaning, huwag kang magkaroon ng sigalot o anumang atraso sa mga tao. Dapat peace lang sa lahat. Yun ang turo. Pero walang sinabi dyan na ang pagpapakabanal ay para lang sa mga tao. Wala nun. Alam nyo, ang tao hindi marunong tumingin niya ng tunay at huwag na kabanalan. Maraming tao puring-puri sa mga banal-banalan Pero alam nyo, sa loob ng bahay, banal na aso pala. So paano ka magpapakita ng tunay na kabanalan sa harap ng mga tao na hindi marunong kumilala ng tunay na kabanalan? Diba? Ang nasa Biblia, kaya ka nagpapakabanal ay dahil sa Diyos, hindi dahil sa tao. Basa. Unang Pedro 1:15, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat
kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. See? Dahil ba sa tao kaya ka nagpapakabanal? Alam naman natin yung ibig sabihin ng sapagkat, di ba? Magpakabanal kayo sapagkat, ibig sabihin, nagsasabi siya ng rason kung bakit ka magpapakabanal. Kasi ang Diyos ay banal. Ang Ama mo sa langit, banal. So nararapat lamang na ang isang anak ng Diyos ay maging tulad sa kabanalan ng kanyang amang nasa langit, di ba? So hindi ka gagawa ng mabuti para lang malugod sa iyo yung mga tao. No, that's not your reason. Ang halimbawang ipinakita ni Kristo ganito, pakinggan niyo ha, Lucas 2:52. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa tao at sa Diyos. See? Anak ng Diyos yan ha. Alam ng Diyos kung gaano kabuti yung anak niya. Pero nagbigay lugod siya hindi lang sa mga tao kundi sa Diyos. So hindi lang dahil sa tao. At ano sabi ni Pablo? Ito si Pablo naman sa Galatia 1:10. Ngayon, nangangahulugan bang ang hinahangad ko'y papuri ng tao? Hindi. Ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikat ko bang magbigay lugod sa tao? Kung yan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Diba? Ang linaw. So, anong konklusyon ang pwede nating makita sa ganitong klase ng ebanghelyo, mga kababayan? Malinaw na ibang Diyos at ibang Jesus ang itinuturo ng ebanghelyong ito. Isang konsentidor na Jesus na kinukonsinti ang kasalanan. Isang Jesus na walang planong itaas ang moralidad ng mga tao. Isang Jesus na ginagawang tamad ang mga sumasampalataya. Yan po ang klase ng Jesus na ipinapakilala ng ebanghelyong ganyan. In short, this is a false gospel, a strange gospel, a perverted version of the gospel. At alam nyo, nakaka-impyerno yung ganyang gospel, mga kababayan, kaya mag-ingat kayo. Yes, tama. Meron taong mga nagse-self-righteous at masama naman talaga ang maging self-righteous. Pero masama din ang manatili ka na lang sa kasalanan mo. Mas masama yon. Kung kayo ay magpapakabanal ayon sa aral na itinuturo ni Kristo, ang teknik ng Biblia ganito. Kasi sabi ni Pastor kanina, kaya daw ang daming nagiging self-righteous dahil daw dun sa turo na kailangang mamuhay ng may kabanalan. So na-wonder kung bakit yung mga ibang Kristiyano sa mga churches ngayon may mga ugaling self-righteous at judgmental. Alam niyo kung bakit? Di nyo ba napupuna karamihan sa mga taong simbahan ay judgmental? Kasi ang basehan ng kanilang kabanalan ay sa pamamagitan ng kanilang gawa. Kaya daw hindi siya nagtuturo na mamuhay ng may kabanalan through works. Yun daw ang paraan para maiwasan yung mga self-righteous. Tanong, nasa Biblia ba yun? Yung ba teknik ng Biblia? Yung ba paraan ng Biblia? Pakinggan ninyo kung ano paraan ng Biblia ha. Philippians 2:3. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mas magaling kaysa sa iba. So pag ganyan ang prinsipyo mo, hindi ka kailanman makakaramdam ng self-righteousness kapag marunong kang magpakababa sa lahat ng mga tao.